Maraming salamat sa patuloy na panunood dito sa aking channel. Sa mga hindi pa nakapindot ng subscribe button dyan. Baka naman, salamat. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, nagsimula ito sa pagsasabi ng leader ng mga puting kabalyero na alang-alang sa nasasakupan ng kanilang Great Majesty ay puksain ang lahat na natitirang pesteng locusts. Kung kaya nagsisugod ang mga alipores nito at pinagtutuhog ang mga locust gamit ang kanilang mga sibat na nag-apoy dahil sa tulong ng mga mages na kanilang kasama. Habang ang mga ogre naman ay kahoy lang ang gamit sa pagpatay ng mga locust at pagkatuhog ay diretso sa apoy. Instant merienda habang nakikipaglaban. Samantala, habang nagkakasiyahan ang ibang ogre, lumapit si Emily sa isang ogre at tinawag ito. At nag-abot ito ng bulaklak sa ogre bilang pasasalamat sa pagliligtas nito kanina. Sabay tumakbo papaalis, na nakapagpa-blush naman sa ogre, ay. Sa kabilang banda naman ay patakbo na lumapit ang mga magulang ni Lloyd sa kanya. At tinanong ito kung nasaktan ba ito. Sinabi ni Lloyd na ayos lang ako, gaya ng inyong nakikita. At niyakap ang anak at sinabi ng Baroness na bakit tila sobrang nag-e-enjoy ito sa pagliligtas ng mga tao, paano kung siya naman ang mapahamak. Pero sa isip-isip ng ating bida, ginagawa niya lang iyon para sa kanyang retirement at sa kanyang pansariling benefit. Matapos nito ay nakatanggap na naman muli ang ating bida ng panibagong title. Round 1 pick by Terminix Pest Control. At binigyan ito ng 2 compliment points. Kinagabihan ay pinatawag ni Lloyd ang commander ng White Cavalier na si Valelordi Blanc. Para magpasalamat sa ginawang pag-wipe out sa mga natitirang locust, pero sinabi nga lang ni Valelordi na pag-clean up lang ang naging trabaho nila. At sinabi din nito na sa totoo lang sa una ay nagagalit ito dahil isang engineer lang ang magbibigay ng command sa mga ito. Pero dagdag pa nito ay na-realize nito na ang oras, lokasyon at ang kanilang pagdating ay saktong-sakto sa mga sinabi ni Lloyd. Kung kaya pinuri niya ito dahil sa pagiging brilliant strategies ng ating bida. Bagamat nasabi iyon ni Valelordi ay nasasaktan nito ang kanyang pride. Dahil sa pag-utos at pagpapabalik ni Lloyd sa mga mages ng Reyna samantalang sila ay ipinaiwan nito, para kasi kay Valelordi ay isang karangalan kung sila ay mamamatay sa tabi ng Reyna. Kaya sinabi nito na ayaw niya kay Lloyd. Pagkatapos nito mailabas ang kanyang saloobin ay tinanong nito si Lloyd kung ano pa ba ang gusto nito sa kanila kung bakit niya pa ito pinaiwan. Samantala sinabi ng ating bida sa isip nito na alam niya na special din ang kabalyerong ito ayon sa nabasa nito sa libro. Dahil nagawa nitong makipagsabayan kay Javier sa labanan, pero sa panahon na yun ay hindi pa ganap na swordmaster si Javier, kaya nahirapan din si Javier na matalo ang kabalyerong ito. At ang pinaka-natatanging special sa taong ito ay ang walang katulad na katapatan nito bilang isang dakilang mandirigma. Dito ay hinamon ni Lloyd si Valelordi ng isang laban, na ang magiging kasunduan ay kapag ang nanalo ay si Lloyd, magsisilbi ang mga kabalyerong ito sa kanilang bayan. Pero kapag si Valelordi naman ang nanalo ay hahayaan nitong bumalik sila sa kanilang reyna. Napakunot ang noo ni Valelordi. At natawa ito sa sinasabi ni Lloyd. At sinabi na kung sa una pa lang ba ay ito na ba ang plano ng ating bida, ang hamunin ito sa isang laban. Pero sinabi ni Valelordi na may nakalimutan yata ito. Dahil hindi ito maaaring lumaban sa isang sibilyan nang walang pahintulot ng Reyna. Pero sinabi rin ni Lloyd na baka nakakalimutan din ni Valelordi na ito ay binigyan ng karapatan ng Reyna para mag-command sa kanila. Kaya sinabi ni Lloyd na ito ay kanyang utos ang magduelo silang dalawa. Na ikinainis naman ni Valelordi. Pero wala na itong nagawa kundi ang tanggapin ang hamon ni Lloyd. Sinabi ni Valelordi na narinig nito na ginulpi ni Lloyd ang nagtraidor sa kanilang bayan gamit lamang ang shovel na hawak nito. Kaya sinabi nito na hindi iyon mangyayari sa kanya. Dahil dito ay nasabi ng ating bida na ang chance nito na manalo ay 0. Dahil ito ay may kakayahan din na kayang sumabay sa skill ni Javier. Pero ang ating bida ay hindi nababahala dahil alam nito ang personality ni Valelordi. At dito ay sinabi ni Valelordi na ang laban na ito ay laban sa pagitan ng isang knight at sibilyan kung kaya dapat ay iba ang rules na gamitin. At sinabi ni Valelordi na kung ito ay mabibigla sa isang atake ng ating bida ay ito na agad ang mananalo. Na agad naman na tinanggap ng ating bida.
At ayon na bigla nga agad ang Mokong dahil sa ginamit na triple mana blast ng ating bida. Nanlaki ang mata nito habang naiwasan naman ang ginawang atake ni Lloyd. Gulat na gulat ito sa nakita dahil nagawa nitong mapingasan ang tuktok ng bundok. Dahil dito ay makikitang nanginig sa takot si Valilordi. Habang ang ating bida naman ay ngiting mapang-asar habang nakahiga. Matapos ng pangyayaring duelo ang 500 na malalakas na White Cavaliers ay nag-transform bilang construction boy ng Fronteras Estate. Labag man sa loob ay walang magawa si Valilordi. Habang ang kasama naman nitong isang knight din ay nagpunta sa kanya at sinabi na kahit pabinigyan si Lloyd ng karapatan para i-command sila ay hindi naman dapat ganito ang pinapagawa sa kanila. Sumagot lang si Valilordi na di lang ito simpleng utos. At naalala ang sinabi ni Lloyd na may ipapakita ito na mas nakakamangha sa paghawak ng shovel kesa sa paghawak ng espada. Kung kaya nagpatuloy ito sa pagpapala dahil gusto nito malaman kung ano ang ibig sabihin ni Lloyd. Samantala, nagtanong naman si Javier kung talaga bang may epekto ang kanilang ginagawa para sa inaasahan nilang paparating na kalaban. Sinabi naman ni Lloyd na tinuruan ito ng mga ogre kung kaya dapat ay magtiwala sila dahil ito ay subok na ng mga ito. At dito ay ipinakita ang kanilang ginagawa na parang mukha ng isang hayop na kanilang iniukit sa bundok. Makalipas ang ilang araw, makikita ang isang malakas na pagyanig sa lugar, na kung saan ang mga tao ay natatakot, habang ang ating bida naman ay nasa taas ng bundok na may hawak na 2 bandila. Habang ang mga kabalyero naman ay nakahanda na rin. Sinabi sa isip ni Valilordi na mahirap paniwalaan ang sinabi ni Lloyd pero ito ay totoo at talagang nangyayari. Kung saan makikita ang mga naglalakihang mastodons. Kung saan naalala nito ang pag-uusap nila ni Lloyd patungkol sa susunod na wave ng domino na ang mastodons ang susunod na darating. Nang tinanong nito si Lloyd kung ano ang ebidensya nito ay pilit na iniiwasan ni Lloyd na sagutin ang tanong ni Valilordi. Pero dahil sa nakikita ni Valilordi ay nasabi na lang nito na tama ang lahat ng sinabi sa kanya ni Lloyd. Matapos nito ay naghanda na ito para sa papalapit na laban. Kung saan nag-isip na ito ng strategy na gagawin. Na kung saan sinabi nito na sasabayan nila ang bilis ng takbo ng mga mastodons at haharangan ang front line at paghinto ng mga mastodons ay papalibutan nila ito at aatakihin ang mga ito ng paisa-isa. Na kung saan naisip nito na maari silang magkaroon ng 20 na casualties sa kanilang panig. At sinabi ng commander na maghanda na sila para sa pag-atake. Pero dumating si Bayern at sila ay pinatigil nito. Kaya nagtanong si Valilordi kung bakit nandoon si Bayern at kung bakit wala itong armor na suot. Sabi ni Bayern na sinabi sa kanya ni Lloyd na hindi na nila kakailanganin magsuot pa ng armor at kahit na minsan ay kakaiba mag-isip si Lloyd ay sinusunod niya pa rin ito dahil ito ay nagtitiwala kay Lloyd. Sinabi ni Bayern na kaya ito nandoon ay para maintindihan nila ang sinasabi ni Lloyd. At itinuro nito si Lloyd na nakatayo sa taas ng malaking bato. At sinabi na ito ay magpapadala ng mga signal para sa kanilang gagawin. Habang si Lloyd ay nagbibigay ng signal, si Bayern naman ang nagta-translate sa mga ginagawa ni Lloyd. Sinabi ni Bayern na ang sinasabi ni Lloyd na ang mga puting kabalyero ay magpunta sa hangganan ng timog silangan ng village at sila ay kumilos ng mabilis. At dahil dito ay tila nagalit si Valilordi. Dahil parang sinasabi ni Lloyd na bibigyan lang nito ng malinis na daan ang mga mastodons. At ipinakita ang kanilang kasalukuyang lokasyon. At sinabi nito na ang gusto ba ni Lloyd ay umatake sila mula sa gilid. Pero hindi nila magagawang pigilan ang mga mastodons sa pagsugod sa village kung doon sila manggagaling. At muli na namang nagbigay ng signal si Lloyd at sinasabi na kung sila ay makikipagtalo ay isusumbong niya ito sa kanilang reyna. Nagulat si Valilordi dahil tila alam ni Lloyd kung ano ang sinasabi nito. Pero sinabi ni Bayern na sa una pa lang ay alam na ni Lloyd na ganito ang mangyayari. Matapos noon ay muling sumenya si Lloyd na nagsasabi na paparating na ang mga mastodons. At dito sinabi ng ating bida ang phase 1 sa kanyang plano. Ang harangin ang daan ng mga mastodons gamit ang imahe ng kanilang natural na enemy ang Megalonia. Na kung saan makikitang nagsibagsak ang ibang mga mastodons. Sunod ay ang phase 2. At nagsenyas ulit si Lloyd at sinabi na lumakad ang mga puting kabalyero pasulong na may kasamang malakas na ingay. At paghampasin ang kanilang mga sibat.
Bagamat sinusunod ni Vallardi ang plano ay naguguluhan pa rin ito. At dito ay sinasabi ni Lloyd na ang mga mastodons ay takot sa Megalania, kung kaya akalain ng mga ito na ang ingay na naririnig ay yapak ng isa pang paparating na Megalania na kung maririnig ito ng mastodons, ibig sabihin ay tagumpay ang kanilang plano. At dito ay napansin nga ni Vallardi na gumagalaw papunta sa kanilang ginawang hukay ang mga mastodons. At mula dito ay magsisimula na ang Phase 3. Kung saan nahuhulog sa hukay ang mga mastodons. At nagsenyas na naman si Lloyd habang sinasabi ang salitang Battle of Salsu. Ang Battle of Salsu ay isang importanteng battle sa kasaysayan ng Korea kung saan ginamit nila ang Salsu River para i-wipe out ang libo-libo na kalabang Tsino. At dito nga ay naglabas si Hammang ng napakaraming tubig na nagpatangay sa mga mastodons. At muli na naman sumenya si Lloyd na nagsasabing victory. At dito muna natin puputulin ang video na ito. Kung nagustuhan mo at nais mong sundan lahat ng upload sa page na ito ay pakipindot lang ng subscribe button dyan sa ibaba. Pati na rin ang bell button para isa ka sa agad na mano-notify once may bago tayong upload. Maraming salamat.